assessment sa pinsala sa agrikultura ng Bagyong Yuan at maging ni Bagyong Tino. Ating alamin kasama si Assistant Secretary Joycel Palilio, ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. ASEC Joycel, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. ASEC, sa inyong assessment, nasa magkano na po ang aabot ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng mga Bagyong Tino at Yuan? At para po sa Bagyong Tino, as of November 8 po yung datos namin na available. Sa ngayon, ang halaga po ng napinsala ay umabot po sa 159.14 million. Para naman po sa Bagyong Uwan, ito po ay partial pa lamang po dahil nagkinakala pa po namin yung ibang mga reports at datos. As of November 11 po, 8 a.m., ang value po na napinsala ay umabot na po sa 142.29 million pesos po. Ma'am, base rin sa paunang assessment, nasa 32,000 insured farmers ang naapektuhan. Ano po ang naging pinakamalaking pinsala sa sektor ng agrikultura at saan-saan pong probinsya ito? Para po sa dalawang bagyo, kay Tino at Juan, pareho pong pinakamalaking napinsala ay yung sektor po ng nagpapalay. So sa rice po ito. At ang pinaka-apektadong probinsya po ay for Tino ay yung Iloilo po at Negros Occidental. Para naman po sa Bagyong Uwan ay yung Camarines Sur po. As of the data po na meron po kami ng November 11. ASEC, ano po yung mga tulong na inihanda at pinapamahagi ngayon ng ang Department of Agriculture para sa mga apektadong magsasaka at saka mga mangingisda? Ay yung mga binibigay po ng kagawaran ng pagsasaka ay yung mga farm inputs po for mga napinsala po na palay, mais at mga gulay po or other high value crops gaya po ng prutas din po. At meron din pong mga pinapamigay na animal feeds and supplement para po ito sa sektor po ng livestock at mga nagmamanok po natin. At para naman po sa ating mga mangingisda ay nagbibigay din po tayo ng mga fingerlings po para po sa bangus, tilapia at carp po. At aside po dito, meron din po tayong quick response fund at meron pong na loan program po yung survival and recovery. At para naman po doon sa mga sa insurance ay pwede po tayong mag-file ng claim sa Philippine Crop Insurance Corporation. ASEC, nabanggit nyo yung pamimigay po ng fingerlings, yung high-value crop, yung mga punla nito, pati po yung mga sa prutas din po, pati animal feeds. Ang tanong po, paano po makakakuha o makaka-avail yung mga magsasaka at mangingisdang apektado nito? Saan po sila pwedeng dumulog o sumangguni? Maari po silang pumunta sa kanilang mga lokal na agricultural offices. Nakikipag-ugnayan po kasi ang DA sa mga local government units. Meron po tayong mga agricultural extension workers po na tumutulong po sa pamimigay at pamamahagi po ng ating mga interventions para po sa mga magsasaka at mangingisda na apektado po ng pananalanta po ng bagyo. ASEC, nabanggit nyo po kanina yung Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Paano po makikinabang yung mga magsasaka natin dito? At saka, can you walk us through yung process para makakuha ng mga pautang na ito? Unang-una po, kailangan po ay rehistrado po sila doon sa tinatawag nating Registry System for Basic Sector in Agriculture or yung RSBSA. At kailangan po ay small farmer or fisher folk po sila na apektado po ng kalamidad. At meron din po kasi nga listahan ng eligible borrowers ang aming regional field offices. So, kailangan po ma-endorso po sila. Maaari po silang pumunta sa Municipal Agriculture Office dahil nakikipag-ugnayan po ang aming regional field office dito. Ito pong kanilang munisipyo ay meron po kasi doong mga agricultural ASEC Joycel, doon naman po sa mga apektadong magsasaka na naka-enroll po sa Philippine Crop Insurance Corporation, paano po yung proseso po ng pag-file nila ng claim at kailan po nila makukuha yung kanilang kabayaran?
Sa lahat po ng mga naapektuhan na nasiraan po ng kanilang mga pananim ay kailangan po nilang mag-file ng claim within 45 calendar days mula po nung napinsala po ang kanilang mga pananim at magpa-file po sila sa mga regional or provincial extension office ng Philippine Crop Insurance Corporation. Sa kamukha po ngayon na merong pong bagyo ay mapoproseso po ito sa loob po ng 10 hanggang 20 araw. Pero meron pong pinalaga na hanggang pinakamatagal na po ang 6 na pong araw para po ma-process po ang kanilang mga claims. Asek, may pondo rin po mula doon sa QRF ng DFA o yung Quick Response Fund. Maaari po bang ibahagi niyo sa amin kung magkano na yung nailabas natin mula rito at anong klaseng rehabilitasyon ang tutugunan dapat nito? Sa ngayon po, meron po kasing release ang Department of Budget and Management na 1 billion po na QRF. Ito po ay para sa mga crop and livestock inputs at kasama rin po dito ang mga cash aid or equipment at yung pagpaparepair po ng mga agricultural facilities na nasira din po ng bagyo. Kanina kausap po namin si Secretary Gatchalian ng DSWD at napag-usapan namin yung different phases. May relief, may rehabilitation, pero ang pinaka-importante siguro dito yung resilience. Kasi mauulit at mauulit ito given the changes in our climate. So meron po ba mga programa o hakbang ang DA para po lalong maging mas matatag po ang ating mga magsasaka sa gitna po ng mga natural disasters? Ang isa po kasi na programa ngayon ng Department of Agriculture under the High Value Crops Development Program ay yung tinatawag po naming White Revolution, kung saan po ay papadamihin o ipapalagana po namin ang pagtatayo ng mga greenhouses. May mga kasama po itong smart agricultural technology. Sa gayon po ay mapoprotektahan po ang ating mga gulay sa mga dinudulot na pinsala ng mga bagyo. Aside from this po ay meron po tayong tinatawag na mga hybrid seeds at ilan po dito yung mga climate resilient inputs po para po mabawasan po ang pinsala na maaaring idulot ng mga paparating pa po nating bagyo. Asek, alam namin na tuloy-tuloy ang trabaho niyo dyan sa Department of Agriculture, no? At ayaw na namin kayong gabalain. Kaya nga, ano na lang ho ang mensahe niyo sa ating mga kababayan na nasa agri-sector na apektado nung dalawang magkasunod na bagyong dumaan sa ating bansa? Para po sa mga ating magsasaka at mangingisda na naapektuhan po ng mga bagyo ay wag po sana silang mag-atubiling lumapit o makipag-ugnayan po sa mga tanggapan po ng Department of Agriculture or sa mga agricultural offices po sa inyong mga munisipyo at kung saan po yung pinakamalapit sa inyo dahil sa utos po ng ating Pangulo ay kailangan pong ipamahagi ang agarang tulong para po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Assistant Secretary Joycel Panlilio, ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Thank you, ma'am. Salamat po.